Na itinanggi naman ng mga mambabatas. Yan ang ulat ni Melales Mora. Nanindigan ang House Committee on Good Government and Public Accountability na hindi naman hahantong sa tensyon ang sitwasyon sa Kamara kung hindi dahil sa anilay alarming at unprecedented actions ni Vice President Sara Duterte. Kaninang madaling araw nang isilbi ang kautusan sa Chief of Staff ni Duterte na si Yusek Zulaika Lopez para ilipat siya sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong City, pinilit itong harangin ng Vice Presidente at pinalagan din ni Lopez. Maya-maya pa, sumama rin ang pakiramdam ni Lopez at imbes na sa government hospital, ipinilit din nilang sa pribadong ospital ito dalhin. Susunod lang lamang tayo sa mga protocol, alituntunin, siguro naman hindi naman lalaki ng ganito pa hindi ang problema. The Vice President's action caused significant disruptions, including excessive resource strain, the allocation of security personnel, and compromised safety within the House premises. These alarming acts of defiance by the Vice President severely undermine the authority of the House and disrupted its operations. Sa isang online press conference, gigil na gigil si Vice President Duterte sa mga nangyari na itinuturing niyang panggigipit at pamumulitika umano sa kanilang kampo. Nagbanta pa siya sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong, lubos na nakababahala at irresponsable ang pahayag ng Vice Presidente na imbes na magsulong ng pagkakaisa, nag-uudyok pa umano ng takot at pagkakawatak-watak.